beloved Boss Mike Cervera. Job ni Senate President Cheese Escudero ang pagdidikit sa kanya sa ilang manumaliang flood control projects ng gobyerno. Kasunod po yan ng isang ulat online kung saan isiniwalat na nakakuha ng bilyong pisong halaga ng proyekto ang isa sa mga kaibigan ni Escudero. Live mula po sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, anong ba ito nga sinasabi ni Senator Cheese na ito nga daw ay paninira lamang sa kanya? Lagi namang ganun mga kababayan di ba? Ako, Boss Mike, yung tinetext nung iba, tinext ko din. Di ba? Laging ganun, mga kababayan. Sino ho ang mga politiko na umaamin na sila'y nagnakaw? Lahat po yan sasabihin nila, ako'y santo. Hindi ko magagawa yung mga bagay na yan sapagkat ako'y naniniwala sa karma. Palagay ko naman ay hindi pa hindi tumatalab sa akin yung karma. Kaya, hindi ako yon. Di ba? Si Monito. Na pinabalik-balik ako. Thank you, Monito, Pinabalik-balik mo ko. Doon sa LBC. Di ba, mga kababayan ko? Sino? Wala hong aaming kahit isa dyan sa mga politiko. Sige nga. May aamin bang may bading dyan sa Sige, sa mga Senado, may aamin ba sa inyo na may bading dyan? May aamin ba sa inyo na mayroong tulad ni Roque dyan? Sige nga, aminin nyo ba yon? Aminin nyo! Na gumaganon kayo. Di ba? Hindi naman aamin yan Buti pa, doon sa Kongreso, halatang halata nyong gumaganon Hindi tinatanggi mga kababayan no? Parang pwede na. Isa pa, di ba mga kababayan? Yung mga taga-Kongreso, napakarami nila ron. Talagang halata. Yung iba nga nagpapalit pa ng nagpapalit pa ng batuta. From batuta, ginawang ginawa pong kuweba. Di ba? Ginawang ano ba yun? Pansalag kasi lumapad. From batuta to pansalag kasi lumapad. Yun Di ba? Pero sa Senado, may umamin na kayo. Hindi naman masama yan. Di ba? Cheese! Liting ko lang. Cheese! Pangunahan mo na kaya? Pangunahan mo na kaya? Di ba? Kung halimbawa lang, halimbawa lang Baka mamaya pagalitan tayo ni Maring Heart. Di ba di ba, Cheese? Ay, nako, ewan ko sa mga yan, mga kababayan ko. Eto na. Payag ba kayo, mga kababayan? Sa Concon? Payag kayo? Eto na, mga kababayan ko. Constitutional Convention, pasok! Kongresista na magkaroon ng Constitutional Convention o CONCON. Yan na, mga kababayan, Constitutional Convention o CONCON. Nako, mga kababayan ko, payag ho ba kayo? Bakit? Anong dahilan? Pero ay para maayos ang ilang mga malabong salita na nagre-resulta ng ilang mga reklamo sa Korte Suprema. Live mula sa Kamara, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, ano ba itong mga salita na gusto daw baguhin sa konstitusyon? Yes, Chan, nananawagan nga si House Deputy Speaker at si Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno na amyandahan na nga yung konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ito'y para raw maayos na yung magugulong terminolohiya na aniyay nagiging sanhi lamang ng mga reklamo sa Korte Suprema. Naku, maraming dapat ayusin dyan, sabay-sabay nyo na. Di po ba? Kung eto mga kababayan ko, kung eto kung aayusin nila,
Dapat lahatin na, no? Lahatin na. Sabay-sabay na lahat. Kung ano yung pwedeng ayusin dyan, busisir, repasuhin, i-check maigi para maging presidente uli si Pangulo. Ha? Di ba no, mga kababayan ko? Oo. Ganun ang gawin nyo. Ayusin nyo na lahat kung ano yung dapat ayusin dyan. Di ba? Baka maayos eh. Oo. Pag inayos nyo yan, Kongreso, siguraduhin nyo, maging presidente uli si Pangulo. Lalong maaasar na naman yung mga DDS niyan. Lalong maghihimutok. Ano? Sige, tuloy. Isa na nga riyan ang salitang forthwith na nakalagay sa konstitusyon. Sa diksyonaryo kasi, ibig sabihin nito agad-agad. Pero naging iba-iba na ang interpretasyon nito. Kaya mas maigi raw kung lalagyan na rin ng aktwal na bilang ng araw kung gaano katagal bago dapat umpisahan ang paglilitis, oras na maipasa na ang isang impeachment complaint sa Senado. Kita nyo, nagtatalo-talo sila. Pati ho yung Korte Suprema, iba rin yung interpretasyon niya. Diba? Iba-iba mga kababayan, ang gulo-gulo eh. Tuloy. Ayon pa kay Puno, ang problema kasi noong binalangkas ang 1987 Constitution, ginawa ito para sa unicameral legislature o unicameral legislature. Hindi na raw nabalikan ang terms ng maging bicameral o dalawang kapulungan. Kaya dapat na raw itong ayusin dahil dun lang naman talaga nagkakagulo. Aminado si Puno, magiging mahirap ang pagsulong ng charter change, lalo ang makumbinsi ang mga senador. Nako ito na nga mga kababayan eh. Paano ito, mga kababayan ko, kumbinsihan, kumbinsihan ito, ha? Sa palagay ho ninyo, mga kababayan, may papanig? Meron, mga kababayan. Sino ang papanig sa kagustuhan ni Ronaldo Puno na magkaroon ng konkon? Nako, kilala nyo yun. Tuloy. Kasi lumutang ang alinlangan o duda na baka magsingit ng mga probisyon tungkol sa term limits o baka buwagin ang Senado. Ay, dapat lang! Payag ba kayo? Mga kababayan ko, bilyon-bilyon ang mga kinikita nitong mga senador nito. Tanong ko sa inyo. Tanong ko lang, ha? Tanong ko lang sa inyo. Sa pagkakapakiwari po ninyo, mga kababayan ko, nararamdaman nyo ba yung Senado sa serbisyo, sa mga batas na ginagawa nila? Nararamdaman nyo ba sila? Nararamdaman ko lang mga kababayan eh, sa chismis, sa content. Ayan. Pero mga kababayan, mga walang silbi. Sayang yung bilyon-bilyon mga kababayan na pera na dapat napupunta sa taong bayan pero kanilang binubulsa. Kaya mga kababayan, payag na ako dyan. Ayusin nyo na. Walang kwenta yung ano na yan. No, payag ba kayo? Buwagin na rin ang Senado. Ayusin na rin yung isagawa ang konkon. Kasama na dyan, mabuwag na Senado. Malamang magiging matuwa ang karamihan. Kumpiyansa rin siyang may panahon pa at may budget naman kung talagang pagtutuunan nito ng pansin. Ang importante raw sa ngayon ay gumawa muna ng joint resolution ang dalawang kapulungan na magpapatawag ng Constitutional Convention at saka doon na lang pag-usapan kung paano ang magiging proseso na dapat gawin. Siniguro rin ng kongresistang maglalagay ng safeguards. Pwedeng imungkahi na tanging mga grammatical error lamang ang papalitan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Unang ating layunin dyan is talaga, correct talaga, yung mga grammatical errors para mabawasan yung Supreme Court cases ng pagkadami-dami na puro ganito yung pinag-uusapan. Nakikipag-usap na kami sa ilan mga senador. Sinasabi ko nga kayo na yung gumawa ng implementing rules. Kung saan kayo masaya, basta tatanggapin na lang namin yung plano ninyo. Kita nyo, ganda ng hamon mga kababayan. Ano pang gusto nila? Sila na nga yung gagawa ng panuntunan kung paano aayusin yung mga mali. Mga kababayan, ano? Ang galing nun. Binibigyan na kayo. Pero sana buwagin nyo na yan eh. Kung ako kay Pangulong Bongbong Marcos, magdideklara na ako ng martial law. Oo, mga kababayan ko, magdideklara ako ng martial law. Lahat ng mga politikong may kaso, ipapapiring squad ko. Uunahin ko si Chis Escudero.
Di ba? Oh, susunod, yung mga nasa Kongreso. Di ba, mga kababayan? Maubos kayong lahat. Oo, di baling ikamatay ko. Hindi, mga kababayan, sa totoo lang. Oo, kung halimbawa lang, bibigyan tayo ng pagkakataon. Opo. Oo, talaga. Oo, kahit ako'y bitayin nyo, masaya ako. Basta maubos lang natin lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno. Diba? Oo. Siguro yun na yung pinakamagandang gagawin ko sa buong buhay ko. Diba, mga kababayan? O, payag ba kayo? Oo, alalahanin nyo ako na mamamatay tao, pero sigurado yung mga ginawa ko. Pero eto si Digong, kita nyo mamamatay tao na nga. Anong ginawa? Nangurakot pa eh. Nagnakaw, buong pamilya. Anong klase yan? Tapos gagawin yung bayani? Diyo, mga kababayan, maniwala kayo sa akin. Eh, wag na wag nyo akong ihahalal. Pag hinalal nyo ko, nako, sigurado. Oo, marami talaga. Naku, mga magnanakaw. Yang mga yan. Siguro, hindi ko naman nilalahat, Hindi ko nilalahat yung mga politiko, oo, na magnanakaw. Hindi ko nilalahat, pero di ko rin binabawasan. Tamaan sana kayo ng kidlat pag sinabi nyong hindi kayo nagnakaw. Kakapal ng mga mukha no, mga kababayan. Oh, payag ba kayo? Ako payag na ako eh. Sa totoo lang. Unang-una, nagawa ko naman na lahat ng gusto ko sa buhay ko. Oh, okay na yun. Ialay mo naman sa bansa mo. Yung natitirang kahit 5 taon. At, naku, grabe. Ubus lahat talaga yan. Diba? Eto na. Pasok. Eto na, mga kababayan, ha. Ayan. May papayag ba sa Konkon, Boss Mike? Meron papayag. Sino ang papayag sa Konkon? Sino ang sasang-ayong senador? Ito, pasok. President Chis Escudero ang pahayag ni Senate Minority Leader Tito Soto na pabor na amyendahan ng konstitusyon. Nako, kita nyo, kontra na kagad si Chis Escudero. Nagpahayag na si Tito Soto na pabor na amyendahan ng konstitusyon. Pero si Escudero, ayaw, mga kababayan, ayaw. Kontra agad. Hindi babaligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Teka, anong kinalaman niyan, Chis Escudero? Teka nga. Panoorin nyo ulit Ito na. Kinwestiyon ni Senate President Chis Escudero ang pahayag ni Senate Minority Leader Tito Soto na pabor na amyendahan ng konstitusyon kung hindi babaligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa online post si Escudero, sinabi niyang kinampihan ng araw ni Soto ang Kamara sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment. At ngayon, tila kinampihan din daw ni Soto ang charter change na isinusulong ng Kamara. May hashtag ang post ni Escudero na "The Senate is not your playground." Kita nyo, mga kababayan ko. Grabe, no? Grabe na balitaktakan ng mga politiko na to. Kinampihan na nga po ninyo ang impeachment ng House of Representatives. Maski sabi pa ng ngayon, kampihan na din nyo ang chacha. Ano naman? Bakit ba ayaw nyo ng chacha? Bakit ayaw nyo ng konkon? Kung yan yung makakabuti, kaya hindi tayo nakakapag-move on. Di po ba, no? Mga kababayan, bahala kayo dyan. Sa totoo lang, ayan, pumapabor ho si Tito Soto na mabago ang, magkaroon ng konkon. Pero si Chis ayaw, mga kababayan ko. Baka natatakot. Oo. Natatakot siguro na baka marami hong mailabas na mga tinatago. Kasama na ho dyan, yung pong mga
mga pera, kayamanan na iba pa na hindi maipapaliwanag. Saan kaya galing yun? Di ba? Tuloy. Paglilinaw naman ni Soto, susuportahan niya lang ang Tsa-Tsa kung hindi babaliktarin ng SC ang desisyon nito sa impeachment. Nako. Papayag daw siyang amyenda ng Article 11 ng Konstitusyon na tungkol sa accountability ng mga opisyal ng gobyerno. Sabi pa ni Soto, hindi tulad ng iba. Ang kinakampihan lang daw niya ay ang Kita nyo? Hindi tulad daw ng iba, ang kinakampihan lang, mga kababayan, ang Constitution. Constitution ni Duterte. Di ba, no? Di ba, si Emilyn De Castro? Di naman siguro. Dahil tayo naman may sarili tayong pamamaraan. Hindi lang po, laging, gayang-gaya. Hindi yun! Paano yan, mga kababayan ko? Inabot na tayo ng mahabang oras, kaya bago po sana tayo magpaalam, wag nyo pong kakalimutan na tayo po ay mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ano? Opo, wag nyo pong kakalimutan yan. Opo, di bali na. Malaking bagay po yan para sa ating channel. Malapit na po tayong mag 300. Oo, sana'y kasama ho kayo ron. Ano? Muli, mga kababayan ko, ano pong masasabi nyo sa mga tinalakay natin, mga kababayan? Ako po ang inyong lingkod, Mike Cerbero po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.